Good day! I-share ko sa inyo ang pag-review ko ng Vega Origine Helmet designed in Italy. So ito siya. Side view ng box, Origine Helmet, vintage full face. Model number V135 for Vega. Sino ba itong Vega na to? Graphic, solid black. Color, matte? Wala naman matte na color. Size large. Dinidistribute ng SEC dito sa Philippines. Price is 8,000 pesos. So buksan na natin itong box. Also, sinerch ko sa Google itong si Vega. Ito pala yung Vega sa Street Fighter na natalo ni Ryu. Simula nung nabasag na yung maskara niya, nag-start na siyang mag-produce ng helmet. So, pag-aari pala ito ni Vega, itong Origine Helmet. Anyways, balikan natin itong helmet. Meron siyang free na bag. Maganda yung bag kasi yung Origin na logo nakatahi. Tapos meron pa siyang Italy na flag. So, meron din siyang manual. Oh, ang ganda itong helmet. Tingnan nyo naman. Kaya ako binili itong Origin. Kasi kamukha niya yung bullet ng Bell. Yung Bell Bullitt na tig 20k. Mahal eh. So, itong Origin, 8,000 lang. So, kaya ito yung binili ko. Maganda siya. Very classic ang design. Bilog na parang higanting kuhol. Tingnan nyo. So, diba? Meron siyang 4 na vent holes sa likod at 4 din sa harap. Yung interior niya maganda. Meron Origin logo. Malambot yung foam yung helmet. Meron siyang double D strap. And tignan natin tong harap. Okay. So yung helmet window malaki din. Yung chin manipis. Kaya malaki yung window niya. Yung vision mo almost 100%. See? Ganda, diba? Ganda niya, sir. Ito yung sinasabi kong nakatahi yung Origin logo sa bag. So, sulit. Diyan pala sa freebie niya, sulit na eh. Yung exterior ng helmet, ito yung vent hole sa top front ng helmet. Meron siyang filter. Ayan eh. So, maganda yan para pag maalikabok, hindi papasok sa loob ng helmet. Yan. Sa chin mount. So ito namang visor screw hinge. Yan siya naka-indicate na lock and unlock. Naka-emboss siya. Malalaman mo siya nakalock kapag nag-snap. Yan, diba? Snap siya. So, alam mo nang nakalock. Very nice. Maganda siya talaga, sir. Tapos ito, meron yung vent hole niya sa likod. Meron yung stainless steel screen. May ICC sticker. Tapos yung Origin logo. Hindi siya sticker. Pintura na siya sa helmet. Tapos, ito yung vent sa likod. Tignan natin itong interior. Ito yung materials na ginamit. Bakit sa mamahalin na sopa? Ayan o. Origin logo. Maganda. Maganda yung materials. Ito yung double D na strap. Gawa sa aluminum metal. Hindi siya pure na stainless steel. So, magaang siya. Tapos yung strap niya, meron button lock para yung excess na strap hindi, pag hinangin, hindi tatama sa mukha mo. Ayan o. Diba? Tapos yung dulo, tingnan nyo, pulido. So check natin tong visor screw hinge. Para siyang hard metal coated plastic. Ayan. Tapos yung visor, meron nakalagay na not warranted for shatterproof.
So, ito yata yung visor na pag nabasag, hindi siya nababasag ng maliliit. Parang sa mga sasakyan. And then yung chin vent sa loob, ganito yung tsura na. Screen. See? Now, check natin yung looban ng helmet. Buksan natin to. Yeah, buksan natin to kasi baka mamaya styrofoam lang siya na yung kulay puti. Yung pag bumili ka ng bagong ref, meron siya mga styrofoam na puti. Lambot lang yun eh. Hindi tayo safe doon. So, tingnan natin yung loob. So, yung liner niya meron origin tag sa loob. Okay. So, tapos maganda yung pagkakatahi. Tingnan nyo to. See? Maganda. Yung pagkakatahi yung liner niya. So ito yung foam, kulay itim. Ayan, kulay itim siya, hindi siya yung kulay puti. And solid yung foam, hindi siya mukhang pipitsugin. Tapos napansin ko lang itong vent na to sa likod, tagusan siya. Ayan, tagus siya dito sa dalawang butas na to. Ayan. Mahirap lang ipakita, pero tagus yung vent na yun dito sa dalawang butas na to. Ayan, sa dalawang butas na yan, tagusan siya. Para siyang ganito. Pakita ko sa inyo. Ito, kita nyo itong vent na to. Tagus siya na parang ganito. Ayan, see? So yung hangin, labas-pasok dyan sa butas na yan. Ayan. Tapos, napansin ko, itong dalawang vent holes na to, harang siya ng foam, hindi siya tagusan. Tapos yung pagitan niya ng foam saka ng shell, meron naman manipis na gap. So makakasingaw pa rin yung hangin. Pero dapat may butas dito eh. Dapat na dito yung butas. Dito sa part na to. At dito siya tumatagos. Ang layo kasi nitong dalawang butas na to eh. Tingnan nyo. Yan. Tapos isa pa sa napansin ko, itong banda sa taas, itong vent hole dito sa taas. Kita nyo to. Ito naman, katulad din nung nauna, hindi rin siya tagusan. Tapos wala na siyang gap mula doon sa foam, saka doon sa shell. So hindi ko alam kung paano gumagana tong pagka-design na to. Yan. Dapat na dito yung butas niya, yung tagusan. Diba? Para malamig yung loob ng helmet. So, yun nga. Ito pa yung hindi ko nagustuhan sa sa Origine helmet. Meron siyang edges na to, na parang ugat sa noon ni Vegeta. Yan di ba pa si Vegeta pag nagalit, malabas yung ugat. Ganun din tong helmet na to. Ben! Now, compare natin yan. 3,000 yata bili ko dito sa half face na helmet. So ito yung lumang helmet, ito yung bago. So malaki siya. Okay, so yan yung comparison ng 3,000 pesos na helmet sa 8,000. Ayan. Yan malaki. Medyo malaki. Malaki yung shell ng Origin. Tapos yun nga, yung foam, tingnan yung foam sa loob, isang layer lang yung sa half face ko, pero sa Origin, dalawa yung layer nya. Ganda yung pagkaka-layer ng foam. Ayan ba? So safe na safe kayo dito. So overall, maganda siya. Ayan
Ganda tong Origine helmet. Tanggalin natin to, tapos test natin sa labas. Yan na. Malinaw yung visor. Napakaganda niya, sir. So, itong helmet na to, may binabagayan din itong bike. Kaya huwag nyo basta-bastang bilhin. Bagay ito sa mga classic bike. Mga copy racer. Mga ganun. Pag yung motor mo, tipong mga bullet type na bike, yung mga pangmabilisan, hindi ito bagay dun eh. Pero na lang kung gusto mo maging hybrid. So ito na siya, ginagamit na natin yung helmet. Tanghaling tapat to, so asahan natin mainit sa tuktok. Mainit siya dapat sa helmet, pero pansin ko hindi siya ganun kainit eh. Kahit pa paano pumapasok pa rin yung hangin, lalo na dito sa may bandang taas na vent. Pumapasok pa rin yung hangin. Hindi ko nararamdaman na mainit sa loob ng helmet, lalo na pag mabilis yung takbo gaya nito. Tapos bagay na bagay din siya pag lalagyan mo ng GoPro. Hindi ko na rin ika-crash test tong itong helmet. Sayang yung pera. So hanggang dito na lang itong video na to. So overall, sulit tong helmet. Kung may pambili kayo, hindi kayo magsisisi. Sana nagustuhan nyo itong Origine Vega helmet review ko. And ride safe. God bless. Let's go! Woohoo! Yeah. Ingat kayo lagi. Bye!